Magandang umaga, bayan. Ito ang Radyo 4-1, muling nagbabalita. Ako ang inyong tagapagbalita, Bella Alfonso. Hatid sa inyo ang mga tapat na balita. Ipinapasa ang mikropono kay Jan Makitid ang inyong tagapagbalita dos. Hatid sa inyo ang dagdag kaalaman. Pinapasa ang mikropono sa Tagapagbalita 3, Jessa Piloso. Sa susunod na tulagang pinapasa ang mikropono kay Carlos Abakita ang inyong tagapagbalita 4 handang magserbisyo pinapasa ang mikropono sa inyong tagapagbalita 5, Madiling Pulinar. Hatid ang kaliw-aliw na balita para sa inyo. Ipinipasa ang mikropono kay Reggie Kungson ang inyong tagapagbalita 6. Muli, ito ang Radyo 4-1. Hatid sa inyo ang serbisyong tapat, tayo ay aangat. Magandang umaga, bayan. Ito ang mga balitang inihanda namin para sa inyo. Audio Jungle. Donalyn Bartolome isinalin sa kanyang tagumpati ang flood control project issue sa Pilipinas sa kanyang pagtanggaping parangal sa Europe. Chapter close. Ani ni Christine Fernandez sa kanyang pagkumpirma sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Para sa unang balita ngayong umaga, kaninang pakinggan natin si Jessa Pedroso para sa mga detalye. Donalyn Bartolome isinali sa kanyang talumpati ang issue sa flood control project sa Pilipinas sa kanyang pagtanggap ng parangal sa Europe. Donalyn Bartolome kinuha ang oportunidad para ipaalam sa mundo ang flood control issue sa Pilipinas pagkatapos makuha ang parangal bilang Best Content Creator Award 2025 sa Amsterdam. Ipinahayag ni Donalyn Bartolome ang isyong kinakaharap ng Pilipinas patungkol sa flood control project at umaasang bigyan hustisya ito ng gobyerno. Maraming salamat sa iyong balita. Tayo naman ay magpatuloy para sa balitang hatid ni Carlos Abakita. Binigyan din ng kalagahan ng age-appropriate productive health education sa buong Malaysia. September 2025, nilinaw ni Education Secretary Sani Angara na hindi na ipapatupad ang Department of Education DepEd ang comprehensive quality education matapos ilabas ang ahensya ng DepEd Order number 025/2025 isang bagong polisyon sa reproductive health education alinsunod sa Dargaban Pangulong ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pangalagaan ang kapakanan ng mga mag-aaral. Sinasalamin ng inisyatibang ito ang pangako ng DepEd na mag-atid ng edukasyon sa reproductive health na naayon sa edad at antas ng pag-unlad ng mga kabataan na sa edad 10 hanggang 19 simula sa grade 5. Kaugnay ito ang ilalim sa sapat na pagsasanay at tuloy-tuloy na profesional na pag-unlad ang mga gurong magpapatupad ng HRE na suportahan ng mga sapat na kagamitan upang matiyag ang kanilang kakayahan at pagiging sensitibo sa pagtuturo ng mga aralin. Tiniyak din ng kagawaran na lahat ng instructional materials at nagiging tama ayon sa siyensya at nakabatay sa individual.
Maraming salamat sa iyong balita. Ito ang Radyo 4.1, babalik. Ito ang Radyo 4.1, muli nagbabalik para sa Balitang Showbiz. Chapter close. Ani ni Catherine Bernardo, kinumpirma ang kanilang paghiwalayan ni Daniel Padilla. Parehong kinumpirma ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla na hiwalay na sila matapos ang 11 taon nilang relasyon. Sa kanyang Instagram nitong Huwebes, inilahad ni Catherine na alam niya rin ang mga haka-haka at espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Kaya pinabuti niyang manggaling na sa kanya mismo ang anunsya. Ayon pa kay Catherine, magkasabay silang lumaki, nangarap at nagsigyahang natupad ang mga pangarap nila Daniel. Halos kalahati na aniya ng kanyang buhay ang relasyon nila ni Daniel at hindi niya ito pinagsisihan at ipagpapalit sa kahit na anumang bagay sa mundo. Ayon kay Catherine, sinubukan nila ni Daniel na ayusin ang kanilang relasyon, ngunit nagkaroon sila ng drifting apart nitong mga nakaraan. Nagpasalamat si Catherine sa patuloy na suportang ibinibigay sa kanya ng fans habang pinoproseso nila ni Daniel ang kanilang breakup. Pagtapos ng mensahe ni Catherine kay Daniel, "You give me 11 beautiful years and the kind of love that I will forever cherish. I will always be grateful for you." Sabi naman ni Catherine sa kanyang caption, chapter close na ang relasyon nila ni Daniel at hindi na muna siya sasagot sa mga katanungan hinggil sa issue. Sa kanya namang Instagram, inihayag ni Daniel ang kanyang pasasalamat kay Catherine at sa 11 taon nilang relasyon. Ito ang inyong tagapagbalita, 5 Maniling Polinar. Maraming salamat sa iyong balita. Pero bago tayo magtapos ngayong araw, halina't muna't makinig tayo sa kaunting trivia ni John. Magandang umaga, bayan. Hayaan niyo kong bigyan kayo ng kaunting kaalaman. Alam niyo ba, kapag ang giant panda, ang bagong silang pa lamang, ito ay hindi kita, halos wala balahibo. Kulay pink ang balat at napakaliit at napakagaan. Ayon sa National Geographic, nasa mga 85 to 142 grams lamang ang newborn panda, halos bigat lang ng puting. Pero sa Sichuan, China, pinaniniwalaan isinilang ang pinakamabigat na klase ng newborn panda na nasa 249 grams, mas mabigat sa 31 grams na sa record hold. Kung ikukumpara naman ang newborn panda na 249 grams, wala pa ito sa kalahati ng bigat ng medal na nakuha ni Edeline Diaz na nasa 556 gram. Para sa update, healthy naman ang baby panda pati ang inay na si Nixie. Ako si John, nagsasabing ang kalaman ng magpapaangat sa bayan. Ako ang inyong tagapagbalita, Dos. Maraming salamat sa iyong trivia, John. Muli ako ang inyong tagapagbalita, Uno, Bel Alfonso. Ito ang Radyo 4.1, handang magserbisyo para sa bayan.